Nakakulo ng dugo, Red Sin. Oo nga, nakakakulo talaga ng dugo. Alam mo, umiiyak yung dalaga natin para lang tumakbo. Muntik pang masagasaan katatakbo kasi, siyempre may trauma baga. Oh. May trauma na. Kaya akala nila siguro, hindi totoo yung mga nangyayari dito. Ewan ko kung sponsor ba to o nagpapanggap lang sila o daluyan lang naman ito ata. Hindi naman talaga ito. Pero yung isa daw, sponsor daw yun. Ayun ang sabi ni, kasi nung paghatid ko kay Biancy kaninang umaga, iba yung aura niya. Mukhang may dinaramdam talaga siyang, di ba? Pag bagong ligo ka, dapat mo, fresh ang mo. Nakikita ko sa kanya na hindi maganda ang kanyang aura kaninang umaga. Nang gigigil ako galit Kuya Relsin sa ginawa nila kay Biancy yung mga animal nga, Ate CJ. Hindi talaga nila tigilan si Biancy hanggat humihinga na walang hiya sila. Drop name muna yan, Redsin. Redsin, Biancy, ingat sa pera lang ang inggit, palipad, inggit sa kalingap, pera lang ang habol at palipad sa mga... Ay, paliparan niyo muna ako guys, papangalanan ko talaga. Pobya na si Bian Kuya, baby girl. Sipin nyo, drop name. Mamaya guys. Abrel Biante, salamat. Dapak sila, sabi ni Sama. Grabe yung ginawa nila guys. Bakit? Kailangan pa nilang dalhin kung saan-saan. Kung gusto nilang pag-usapin. Wala mang problema. Diba? Bakit pa nila dadalhin kung saan-saan? Alam naman nila ang kalagayan yun eh. Akala nila nagbibiro lang o kaya ano yung tawag doon? Nag-iinarte lang si Biancy. Diba? Pati kung saan lugar. Drop name na Kuya Red Zane. Sabihin mo na name Red Zane. Sabihin ko na, Kuya, kasama ba ang... di ko alam guys kasi ang kasama lang talagang sinabi sa akin ay si Tinay. Yan, sinundo ni Tinay. Si Biancy. Tapos yung dalawang sponsor sumakay daw sa tricycle ni Pade or something, di ko sure kung talagang basta dalawa kasama si Tinay. So sino kaya ito? Alam ko LB, tsaka MM, parang ganun ata ang nito. Pangalanan mo na rin kasi namimahasa na sila, sabi ni Honey Love. Ito, galit na galit si Madi at Padi. Nanggigigil si Madi nung pumunta nito kaninang umaga. Kasi sa nangyari nung Sabado. Grabe kayo. Normally, ano ba yan nangyari? Yan, muntik na masagasaan ng bata sa takot sa ginawa nila. Oo nga. Alam mo yung nginig niya, yung tapos umiiyak. Mas gustuhin niyo pang magpasagasa, magpabangga kung Kasi sa ginagawa nilang pangaharas ng ginagawa nila eh. 'Di ba? Itong dalawang sponsor na to. Ewan ko kung sponsor ba talaga ito, hindi ko alam. Mga plastic ito, galit na galit sa amin. Dito. Kasi nga, kami daw ang sumira. Ang bihira kayo. Huwag ka man drape kasi kaso. Diyan ba sa basod lang o sa basod? Dito lang sa basod? Tapos kuya, gagawa pa nila ng kwento. Kaya nga, ginagawa pa nila ng kwento. Okay naman sana kung wag mo nilang gawa ng kwento. Nagkikita pa daw. Paano hinaras
Diba? Muntik pang masasagasaan dahil sa kakaiwas at kakatak. Walang dalang ano, walang dalang cellphone, walang dalang kahit ano, walang dalang pera. Diba? Kasi alam mo, malapit lang eh. Nagtiwala kasi Ate CJ. Kasi madalas man eh, pero parang kinakabahan na nga din siya. Kaso nga lang, syempre, pumunta dito para, sabi niya, mag-jamming daw. Ang sabi, dinala doon sa ano, sa plaza ba yun? O kung ano bang tawag nila diyan? Parang sa Bagasbas, yung boulevard, tabing dagat. Tapos papalabasin nila, nabuntis daw. Mga Hindoroto talaga kayo. Di ba? Rensing, kasabot ba si Private Boy Atis? Hindi ko sure kung kasama at ang nakita lang daw. Pero may tao daw sa sasakyan. May mga tao daw, may lalaki daw sa sasakyan. Ayan. Damay sila dito pag nagkataon. Bakit ayaw pa nilang patahimikin? Di ba? Bakit pa nila ginagawa ng ganyang... Kung gusto nilang makajamming, dito sa bahay nila. O kung makausap, di man sila pinagbabawalan na pumunta dyan. Ito talagang mga... Grabe. Si Mali, maiyak-ngiyak sa nangyari sa anak niya. Sipin mo yun, muntik nang masagasaan ng mga sasakyan dyan. Highway yan eh, magbibilis ang mga sasakyan dyan eh. Kaya siguro may sinabi sa Aaron TV na lumilipad daw yung tricycle. O yun nga, kasi sinundan nila. Kasi nag-alala talaga sila kasi wala nang dalang cellphone, wala kahit anong damit at ano lang. Yung suot niya lang talaga ang dala niya. Nakamotor, kung pwede nga lang daw magmotor na si Biancy, magmumotor na daw siya. Ito talaga lalo nilang pinapalala yung sitwasyon. Wala atang mga utak ito eh. Di ba? So guys, sinungaling yan si Aaron Tesokla. Wala na kasing may content, mahina na ang charitos niya. Ngayon, pabalik-balik na lang sa mga may sakit sa utak. Pag-away kaya sila na. Ang alam ko lang, Ate Marites Cortez, si Tinay, yung mga nabanggit. Ayan. Panthers. Mukhang may alam ito si Panthers, guys. Sila bibilin ba yung isa siguro? Kilala ko yata. Ayan. LB tsaka MM, guys eh. Taga-ibang bansa, bisita dyan Red Zingles. Kaya, ate alam na. Shout out guys, gaano katotoo ang pambihira? Kinukonsente pa ng pulis dapat matanggal sa serbisyo kung totoo man. Anong gusto na nila? Yung dalaga magkaroon ng depression? Bakit si Olives TV naniniwala ata sa nawawala na ata sa wisyo na alis po naman karangalan niya sa mga ganyan. Kaya dapat di na siya diba? Mahirap yan guys, kasi kung may mangyari ito, sabihin naman, kakaartehan lang naman. Bihira talaga. Grabe na yan, kawawa si Bianzi. Super Gift, hello. Bakit sumama si Bian? Dapat di siya sumama. Siyempre. Dahil sponsor nga ang nakiusap, or ewan, kung ano ba talaga sponsor ba sila or ano. Diba? Kaya dapat ito, anong magandang gawin dyan guys? Kulamin. Kawawa man ang dalaga. Kaya nga alam mo na yung nginig. Tapos yung kaninang umaga, nung hinatid ko doon sa school nila. Kasi sinabay na daanan namin dyan sa nila. Pasok din ng anak ko, yung panganay, alas 7. Alam ko kung sino ang buntis, narinig ko sa mga live ng iba. Chismosa ako. Letter M ang umpisa. Yes, harassment ang ginawa, gustong ipahamak ang dalaga. Daliyas liwa. Dapat ireklamo si Olive. Nako. Hello, Ate Marina Abellera. Shoutout po. Hi, Redzine, Maria, Luisa, Bringhe. Gagi talaga sila. Super gift.
Parang may narinig ako di daw sinadya na magkita pala. Planado yung guys. Kasi sinabihan na sila ni Madam, pwede naman ika dito. Tsaka ang ano nila, antayin na lang daw nila si Ben. Sinabihan daw sila na, ay wag na po kasi maabala kayo. Ayun ang ano nila. Papahamak nila yung dalaga dahil syempre, tatakbo talaga yun. Diyos na daw siya ang problema, Kuya Red Sea, bumibaliktad. Magaling man talaga sila. Alam mo naman yan. Lord, munti kauna, kasuhan na yan para matigil ang ginagawa nila kay Red Sea. Lalo pa nilang pinapalala, imbis na okay na. Nagtiwala kasi yung isa madalas na sponsor madalas dyan sa DAE. Madalas kasi dito. Kaya nga ano nila, hindi naman niya akalain na ganun pala ang gagawin ng mga Hindororot na sponsor daw ko no ito. Ray Vian Balais. Gabi, papalabasin pa nilang buntis wala nga jowa. Hello lang. Lalo lang nilang pinahiya ang kalingap niya. Dinadamay pa nila yung kalingap na wala mang kaalam-alam sila Kuya Bal at si Kalingap raw. Desisyon nila yan. Akala nila mapapaganda. Akala nila bihira tong mga ito. Kuya, pasok yan sa Bausi na kaso, mabigat yan. Kasama daw, baka, Jocelyn Liugan. Kasi may tao daw dun sa sasakyan Nakita ni Pade kasi umikot sila. Parang inano nalaga nila. Nakita daw nila si Biancy, tumatakbo na at umiiyak na. Dapat ireklamo na Hansel at Padi sa pulis or barangay. Totohanan na kasi nila ang pagdemanda. Walang pamilya para matigil na lahat. Ba't kasama si Ngongong bakla? Ewan. Nang yan, mga kamag-anak talaga ni Kopay gusto isama si Dalaga sa planeta nila, mga boys. Gusto nilang isama sa planeta. Hindi na sila naawa. Or wala man talaga sigurong awa tong mga ito. Kasi kung gusto nyo doon, huwag nyo nang idama yung nananahimik na. Diba? Tapos gagawa kayo ng kwento na si Biancy pa ang nakikipagkita. Mga buang talaga kayong mga Hindorotot kayo. Diba? Pag ako talaga naasar dito, sasabihin ko na yung pangalan nyo ano naman kung ano naman, totoo naman yung ginawa nyo. Diba? Galit na galit kayo sa amin ni Doc kasi kami daw ang sumira. Mga bobo. Makakapanindig balahibo kayo sa mga ginagawa nyo. May mga anak ba kayo o wala kayong mga anak na babae? Kapatid. Bakit nyo pinipilit pa yung nananahimik na dito sa lugar namin? O kung gusto nyo makausap, pumunta kayo sa bahay. Hindi man kayo pinagbabawalan na pumunta. Wag na yung gagawin yung ganyang bagay na ikapapahamak ka. 'Di ba? Okay na na ano na yung trauma Ngayon bumabalik na naman. Mga timang talaga tong mga dalawang, ewan ko ba kung nasa tama pa ba pag-iisip ng dalawa na ito. Itong LB tsaka MM, silang dalawa ang gumawa ng kaguluhan na ito dito sa sa Isan. Nanahimik na yung dalaga dito. Kung anong nangyari noon, 'di ba? Hihingi kayo ng sorry kay Made. Hindi niyo naisip yung kalagayan ng dalaga kung okay ba siya sa ganyang ginagawa nyo, di ba? Pagsasampalin ko kayo ng tsinelas Grabe, hindi na tinigilan siya mga walang puso, mga hayop na yan, sabi ni Manny Noblesa. Tama. Di ba? Ang bihira tong dalawang ito.
Dagdagan na naman yung mga issue, kausapin mo na, may stress na naman si Bian, masira ang pag-aaral ng dalaga. Mga kadili, wala. Grabe yung mga ginawa nila. Gustong sumikat eh. Oy, Lady Love, si Tinay dapat i-blatter. Baby Manoy, mga balasubas mga yan. Ayun na guys, hindi ko mabasa. Mahirap kung magkaroon ng depression si Biancy. Eh kung ano talaga, magkakaroon talaga ng paulit-ulit nilang gagawin yan. Eh bakit pa nyo pinagpipilitan kasi? Kung wala na talaga, ano pa bang gusto nyo? Di ba? Andyan yung bahay oh. Ba't nyo padadalhin sa ibang lugar kung gusto nyong kausapin? Ito, anong grupo ba ito? Anong grupo nila guys? Nakalimutan ko na. Parang inunti nila ang kaya nga, Daladia. Parang hindorotot talaga itong mga ito. Eh. Dapat kung gusto pala kausapin sa bahay na lang, hindi yung dadalhin sa bahay, sa ibang lugar. Diba? Kapal na mukha mo. Lupitor. Makapal pala. Okay lang, makapal ang mukha. Sino yung dalawang sponsor, sabi ni MG? Pangalanan mo na Red Zay. Pinangalanan ko na. Pinangalanan ko na guys. Ewan ko kung tama ba gayon. Eh, malay ko ba? Eh, yun yung sinabi sa akin. Pasikat mga pasikatan mo drop name na. Dapat talaga action na ng magulang. Tapos nakita mo sila sa live nila, paisi-isi lang. Titigas na mga mukha nila. Pakanta-kanta pa sila parang mga, sabi niya, Rodski. Hindi, ang kasalanan nito ng dalawang manananggal ba yung tawag niya? Kasi kung hindi man sila nagplano niyan, hindi mo mangyayari yan. Di ba? Kasi walang maglalakas ng loob. Nayayain. Tsaka hindi man sasama yan kung sila-sila lang. Hindi man sasama yan. Sasama yan kasi nandun yung dalawang aswang. Diba? Kaya nga sumama sila dahil nandun yung dalawang aswang. Sumama si Biancy. Oh, nagtiwala siya doon sa mga animal. Parang mga walang isip. Dadamay nyo pa yung mga walang kinalaman. Shoutout Tita Nina Berina si Kapina. Hello. Kuya Red Zane, ano ba ginawa nila kay Biancy? Ba't siya tumakbo? Ewan ko at gusto yatang pag-usapin eh ayaw man. Tapos gagawa sila ng kwento na buntis eh, wala ngang jowa. Itong dalawang sponsor na gusto yata mabuntis, tara dito at bubuntisin kita. Aray ko. Mali yung ginawa nyo. Na-set up si Bian Kuya Rensing para sa kanilang plano na sirain si Dalaga. Siya nga. Kasi papalabasin nila na nagkikita pa talaga yung dalawa. Mga gunggong to. Baka yung sponsor din hindi ko alam. Timbanig yata. Hindi Timbanig, hindi yung Timbanig. Sila Ate Margaret ng Timbanig, guys. Biancy yun, Biancy. Hindi yun Timbanig ay nagkawatak-watak na. Biancy nag-focus sa pag-aaral, ibigay mo kay Lord yung mga nanguhuda sa iyo, sabi natin Lemlet. Ewan ko sa kanila. Ano bang naisip nilang gawin yan? Nagpunta dito si Made at naglalabas ng sama ng loob. Hindi ko man malalaman ito kung dahil kay Made. Sabi ko, tama lang yung pagpunta mo dito at pangalanan natin yung mga hindoro. Nanood sa Kapiso, sabi Floriga rin. Modfin, mo alam, pinaalam nila.
Kasalanan lang lahat at kinonsinte. Ano? Kinonsinte. Kasalanan nilang lahat at kinonsinte. Awang-awa ako kay Viancy, hindi na nila tinigilan. Kaya nga, isipin mo yun, kung ano nangyari doon kasi siyempre ayaw nga makipagkita or ayaw nga makipag-usap eh. Bakit pa nila pipilitin? Ano bang gusto nyong gawin? Oh. Kung gusto nyong pag-usapin dito sa bahay nila, hindi kayo matagal. Kaya pumunta sila sa ibang lugar. Oh. Ang paalam kila Made, magja-jamming lang daw yung dalawang sponsor agency tsaka si Tinay. Yan ang paalam. Hindi man nila akalain na, diba? Gaganunin pala para maligaw ang usapin tungkol kay Kapeste. Rico. Melissa Manalo at Lavi Villanueva. Bulong, sabi ni Ivy. Sobrang nakakaawa talaga si Bian sa sinasamantala ang kabaitan niya. Kaya Ate Leonie, sumasama nga kasi ang akala nila, maayos na lang. Walang ganong mangyayari. Diba? Ito naman, planado nila. Oh.